naman ang mga kabataan sa CCFM Caloocan. Ilang linggo na kanilang pinag-practicean ang skit and choir. Kaya ngayon po, tinatawagan ko na po ang CCFM Caloocan Youth Presentation. Palakpakan po natin ang dakilang Panginoon. Sound. Magbigay pulgar! Narito ang gobernador Porcio Pesto, Hari ng Agripa, ang hari ng Judea at ang kanyang asawa, ang Reyna Bernice. Haring Agripa at sa lahat ng narito, narito ang isang lalaking sinakdal sa akin ng mga Hudyo, si Pablo. Pinagsisigawan nila na hindi na dapat siyang mabuhay pa. Ngunit sa aking pagsisiyasat ay wala akong makitang dahilan upang hatulan siya ng kamatayan. Yamang nais niyang makita ang emperador ay pinasya kong ipadala siya roon. Subalit, wala akong tiyak na may sulat sa kamahalan tungkol sa taong to. Kaya iniharap ko siya sa inyo upang kayo na mismo ang humusga. Pinahintulutan kitang magsalita at ipagtanggol ang iyong sarili. Haring Agripa, ako po ay labis na nasisimulan dahil binigyan niyo ako ng isang malaking pagkakataon upang ipagtanggol ang aking sarili laban sa marami ng mga Hudyo. Lalong-lalo na't alam ko na ikaw ay lihasa sa lahat ng kaugalian at mga suliranin na mayroon sila. Kaya naway, pakinggan mo ako ng buong pagpapasensya. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking pagkabata at sila mismo ang makapagpapatotoo ng kanilang nanaisin. Na ako ay isang Pariseo na batid ninyong mahigpit pagdating sa relihiyon. Akala ko ito ang una at alam ko na ang dapat kong gawin laban sa mga tagasunod ni Jesus na taga Nazareth. Gayon na nga ang ginawa ko sa Jerusalem at pinakulong ko sa bilangguan ang marami sa mga Kristiyano sa mamamagitan ng kapangyarihan ng punong saserdote. At ang sila'y hatulan ng kamatayan, isa ako sa pumatol. At patuloy ng isnilaysay ni Pablo ang mga pangyayari. Kayong matitigas ang ulo at ayaw bigyan ng katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang ay inyo din ginagawa. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namin pinagkanulo at pinapatay. Tinanggap ninyo ang kusang binigay sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi niyo yung sinunod. Nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Esteban, sila ay nakaramdam ng matinding galit. Wala ang propeta! Ang dapat sa kanya ay mamatay! Itapon sa labas ng bayan ng tao yan at batuin! Kinaladkad ng mga tao si Esteban sa labas ng bayan, at hinubad naman ng mga saksi ang kanilang kasuotan at iniwan sa harap ni Saulo at saka pinagbabato si Esteban
Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ng iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibibilago, mga lalaki man o mga babae. Kumuha ako ng pahintulot upang hulihin ang mga tagasunod ni Jesus at ako ay magtutungo na ng Damasco upang sa katuparan ang bagay na iyon. Habang naglalakbay patungong Damasco, biglang napahinto sila Saulo at napasubasog dahil sa matinding liwanag na nagmumula sa kalangitan. At siya ay nakarinig ng isang tinig na nagsalita. Sorry, bakit mo ako inuusip? Sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus, ang iyong inuusip. Tumayo ka riyan at magtungo sa lungsod, at sasabihin sa iyo doon ang iyong gagawin. Natakot ang mga kasama ni Saulo sapagkat narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Samantala, tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita kaya't inakay siya patungong Damasco. 3 araw na hindi nakakita si Saulo at hindi din siya kumain ni uminom. Nagtungo naman si Ananias, isang alagad na isinugo ng Panginoon sa bahay na tinutuluyan ni Saulo, upang ipaalam dito ang sinabi ng Panginoon at patungan ito ng kanyang kamay upang muling makakita. Kapatid na Saulo, sinugo ako ng Panginoong Jesus upang muli kang makakita. Mapuspos ng Espiritu Santo at ipuputid sa iyo na ikaw ay hinihan niya upang ipakilala ang kanyang pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At may nalaglag na tila mga kaliskis sa mga mata ni Saulo at siya'y muling nakakita. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Kumain na din siya at nanibalik ang kanyang lakas. Nang si Pablo at Bernabe ay dumating sa Antioquia ng Pisidia, sila ay nagtungo sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Si Pablo ay nagsimulang mangaral ng mabuting balita kung saan mayroong mga Hudyo at Hintil na sumasamba sa Panginoon. Subalit, nainggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nila itinla at sinalungat si Pablo. Sinungaling! Ikaw ay nagtuturo ng laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises at laban sa templo. Hindi ka dapat paniwalaan! Sa inyo muna unang ipinahayag ang salita ng Diyos, subalit ito'y itinakwil at tinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya pupunta kami sa mga hentil upang sa kanila namin ibalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagalak ang mga Hintil sa kanilang narinig, kaya't sila ay nagpuri at sumampalataya sa Panginoon, at lumaganap nga sa buong lupain ang salita ng Diyos. Isang araw, habang papunta sina Pablo at Silas sa dakong panalangin, nasalubong nila ang isang batang babaeng alipin. Ito'y inaalihan ng masamang espiritu na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang makapanghula, at malaki ang kinikita ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang panghuhula. Ang mga taong ito ay pumipin ng kataas-taas ng Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Masamang espiritu! Inuutos ko sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lumayas ka sa babaeng ito! At noon din lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng Panginoon ng batang alipin na nawala na sila ng pagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at hinarap sa mga may kapangyarihan. Nagkukulo po sa lungsod ang mga Hudyo ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang laban sa kautusan natin mga Romano. Hindi natin maaaring tanggapin o sundin ang mga kaugalian yan. Agad na ipinahuli sina Pablo at Silas. Matapos, sila ay pinahubaran ng mga pinuno upang paulit-ulit na ipahagupit at saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang bilanggo. Nang bigla-bigla ay lumindol ng napakalakas at nayanig pati ang mga tuan ng bilangguan. At sa dahilang iyon, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilangguan.
Napabalikwas ang bantay ng bilang buwan at nakitang bukas ang mga pinto. Sa pag-aakalang nakatakas ang mga bantay, ay hinugot niya ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Nang gawin niya ay nagpabautismo ang bantay, naging ang kanyang sambahayan. At pagsapit ng umaga, ay napagpasyahan ng mga pinuno na sila ay palayain na. At naisalaysay na nga ni Pablo kung paano siyang tinawag, naging Kristiyano, at ngayon niya isinasakdal dahil sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. At ngayon nililitis ako dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Nababaliw ka, Pablo. Lumabis ang karunungan mo, kaya ka nababaliw. Hindi po ako nababaliw kagalang-galang na Kristo. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan ng katwiran. Narito po ang Haring Agripa. Hindi ako manginginig magsalita sa kanya sapagkat alam niya ang lahat ng mga ito. Tiyak na walang naligid sa kanya sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, pinaniniwalaan po ba ninyo ang mga propeta? Alam kong pinaniniwalaan ninyo. Sa loob ng maikling panahon ay ibig mo yata akong maging Kristiyano. Maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging Kristiyanong katulad ko. Ang taong ito'y walang ginawang anuman upang hatulan ang kamatayan ng pagkabilanggo. Kung hindi lamang, hiniling ng taong yan na idulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na siyang palayan. Kung gayon, ay ipadala na lang natin siya sa emperador gaya ng kanyang kahilingan. Ang napagpasyahan na ipadala ka sa Roma upang makausap ang emperador, maaari ka nang bumalik sa iyong binanggo. At sa kagustuhan nga ni Pablo ay pinadala siya sa Roma. Nagpatuloy nga ang buhay Kristiyano ni Pablo doon. Siya ay patuloy na nangaral at nagpahayag ng salita ng Panginoon. At sa pagnanais niyang maipalaganap ang mabuting balita, ay pinahayag niya ito hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi maging sa pamamagitan ng pagsusulat. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungkol sa hangganan upang makamtan ang gantimpala sa pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang buhay na haang sa langit. Oh